Totoo bang nangangatog ang mga kampuon ng kasamaan sa medalyon ni Saint Benedict? Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakilalang religious medals sa buong mundo. Class, may nakita na ba kayong medalyon na may krus sa gitna at maraming Latin letters sa paligid? May ilan pang nagsasabing kapag suot mo raw ito, lumalayo ang demonyo. May iba namang naniniwalang nanginginig daw ang mga kampuon ng kasamaan kapag nakita ang medalyon. Pero, totoo nga ba yon? May espesyal bang kapangyarihan ang medalyon? O mas malalim pa ang kahulugan nito? Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Harold Mignon. Maraming salamat sa suggestion mo. And shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Romblon. Sino ba si Saint Benedict? Bago natin pag-usapan ang medalyon, kilalanin muna natin ang taong nasa likod nito. Si Saint Benedict of Nursia ay isinilang sa Italy. Kilala siya bilang tagapagtatag ng Western monasticism o ng tradisyon ng mga monghe sa kanlurang Europa. Siya rin ang sumulat ng Rule of Saint Benedict, isang gabay kung paano mamuhay ang mga monghe sa disiplina, panalangin, trabaho, at paglilingkod sa Diyos. Dahil sa kanyang malaking impluensya, tinatawag siyang ama ng Western monasticism. Saan nagmula ang medalyon? Class, isang mahalagang bagay ang dapat malaman. Hindi mismo si Saint Benedict ang gumawa o nagsuot ng medalyon. Sa katunayan, lumipas pa ang maraming siglo bago naging popular ang medalyon. Unti-unti itong nabuo batay sa tradisyon ng mga Benedictine monks at sa mga simbolong inuugnay kay Saint Benedict. Noong ika-17 siglo, mas naging kilala ang medalya matapos matagpuan ang ilang sinaunang paglalarawan nito sa Germany. Kalaunan, opisyal itong inaprubahan ng simbahang Katolika bilang isang sakramental. Ayon sa turo ng simbahang Katolika, ang mga sakramental ay hindi anting-anting, hindi rin sila magic object. Sa halip, layunin nilang hikayatin ang tao sa panalangin, pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos. Kapag tiningnan ninyo ang medalya, mapapansin ninyo ang maraming Latin letters. Ang pinakasikat na initials ay CS, S, M, L. At ang tol N, DS, M, D. Na nangangahulugang, May the Holy Cross be my light. Let not the dragon be my guide. Makikita rin ng mga titik na bahagi ng isang panalangin laban sa tukso. Sa madaling salita, class, ang medalya ay puno ng mga panalangin, hindi ng mahika. Totoo bang takot ang demonyo sa medalya? Ito ang pinakamahalagang tanong sa pananampalatayang Katoliko. Maraming kwento ng mga santo at maging ng ilang exorcists na nagsasabing ginagamit ang Saint Benedict Medal sa mga panalangin laban sa kasamaan. May ilang testimonya ring nagsasabing nakatulong ito sa panahon ng spiritual struggle o exorcism. Ngunit, class, mahalagang tandaan ito. Hindi opisyal na itinuturo
ng simbahang Katolika na ang mismong medalya ang may kapangyarihan. Sa halip, itinuturo ng simbahan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Ang medalya ay simbolo lamang ng pananampalataya at paalala ng proteksyong hinihingi sa Diyos. Bakit maraming naniniwala sa proteksyon nito? Sa loob ng maraming siglo, maraming Katoliko ang nagsusuot ng St. Benedict Medal bilang paalala na mamuhay ayon sa kanilang pananampalataya. Para sa kanila, isa itong simbolo ng pagtitiwala sa Diyos, parang pagdadala ng rosaryo. Hindi dahil naniniwalang ang rosaryo mismo ang gumagawa ng milagro, kundi dahil ipinapaalala nito ang panalangin at ang relasyon sa Diyos. May mga himala ba na iniugnay dito? Sa kasaysayan, maraming kwento ang iniuugnay sa St. Benedict Medal. May nagsasabing naligtas sila sa panganib. May nagsasabing nagkaroon sila ng kapayapaan. May nagsasabing nakaranas sila ng espiritual na proteksyon. Ngunit, class, ang mga ito ay testimonya ng pananampalataya. Hindi sila scientific experiments. Hindi rin sila ebidensyang mapatutunayan sa laboratorio. Kaya mahalagang igalang ang paniniwala ng iba, habang nauunawaan din ang pagkakaiba ng pananampalataya at scientific proof. Sa madaling salita, ang sentro ng medalya ay hindi ang takot sa demonyo, kundi ang krus ni Kristo. Lahat ng mga panalangin sa medalya ay nagtuturo sa Diyos. Hindi kay St. Benedict, hindi sa medalya, kundi sa pananampalataya kay Kristo. At iyon ang paulit-ulit na paalala ng simbahang Katolika na ang anumang proteksyon ay nagmumula sa Diyos, hindi sa isang bagay lamang. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng medalya o sa laki ng krus na suot natin. Mas nakikita ito sa paraan ng ating pamumuhay at sa pagtitiwala natin sa Diyos sa araw-araw.